your sake. God, even tonight, help us to see how you see things, God. Help us to see in your perspective. God, help us, oh God. Thank you for faith rising up in our hearts today, trusting you, Lord, in every season. No matter what we go through, no matter what we're feeling, we know that you are there. We know that you are constant. Your love is constant. You are unfailing, unchanging. So God, we choose to praise you. We choose to thank you. We choose to look to you today. We choose to fix our eyes on you today. Yes, God. Bow down before you, our Lord. We exalt your name, our Jesus. Sino ang katulad mo, Panginoon? Wala kang katulad, aming Diyos. Wala kang katulad at tunay na ikaw ay dakila. Ikaw lamang ang karapat-dapat na sambahin. Na sa iyo lamang dapat ibigay ang lahat ng pagsamba. Sapagat ang lahat ay para sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, ang lahat sa amin ay para sa iyo, ang Diyos. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan ng Panginoon. Kausapin niyo ang inyong mga anak. Hayaan yung maranasan ng aming Panginoon. Maranasan ng Panginoon. Marinig namin ang iyong salita. Mangusap ka sa aming mga puso. Ang aming mga mata, ang aming mga tenga. Buksan niyo, Panginoon, ang aming mga puso ay buksan niyo, Panginoon. Upang ikaw ay aming makita, upang ikaw ay aming marinig. Upang sa ganun, ang aming pananampalataya sa iyo ay patuloy na lumago at lumago at lumago hanggang sa iyong pagbabalik. Nandiyan ka na, Panginoon. Malapit ka na bumalik, Panginoon. At kaya mo, Lord, na kami na yung mga anak, habang kami ay naghahantay sa iyong pagbabalik, ay patuloy kami magpupuri, sasamba sa iyong pangalan. We give you honor, we give you praise. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Let's give our Lord. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Tayo po ba'y pinagpala? Kanina po mayroon po kausap na isang kapatiran at pag-usapan po namin yung second coming ng Panginoon. Tayo po ba'y naniniwala ng malapit na dumating ang Panginoon? Amen! Kaya lang nagkaroon kami ng konting hindi naman diskusyon. Parang kaya sabi sa akin, Pastor, sana hindi ako maiwanan ng rapture. Ay, hindi ka maiwanan eh. Kristyano ka na ako may. Sabi ko, panalahin ko sa Panginoon. Panalahin ko po, personal.
Nung ako po'y tinawag ng Panginoon, sabi ko, Lord, ito yung aking panalangin. Kung ahayaan niyo ko, maraming salamat. Pero pag hindi, okay lang naman. Ito lang yung nilalaman ng puso ko. Sabi ko, Lord, sana maranasan ko yung pagbabalik na yun. Literally, na yung pagbabago ng isang manampalataya sa pagsalubong sa Panginoon ay maranasan ko. Sa iba, ibig sabihin ng ay rapture. Ako po ang sinasabi ko po sa panalangin ay yung muling pagbabalik ng Panginoon. And sa mga nangyayari ngayon, mukhang malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Amen? Sigurado tayo, ha? Okay. Minsan tatalakayin po natin yan. The second coming of Christ. At alam ko po, marami po masasyak po sa inyo dyan. Our theme for this month is Kingdom Culture. This is who we are. And I was assigned to teach and preach on the 5th and the 6th Beatitudes. Aware po tayo. Alam po natin, I think all throughout ilang Sundays na po na pinag-aaralan po ang Matthew chapter 5 from verses 3 to 10, the Beatitudes. Beatitudes or Beatitudes, hindi ko po alam ang tamang pronunciation po nun. Sa iba, Beatitudes. Sa iba, Beatitudes. So, kahit paano po yung pagkisin po yun, ay parehas lang po yun. Mahalaga, yung alam po natin kung ano yung nilalaman ng mga mensahe yun ng Panginoon. Blessed are those who mourn. They shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled or satisfied. Yung inasign po sa akin is, blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Yung po yung nakasign sa akin assignment tonight. And the rest, we have blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. And blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Yung mga narinig ko po, even the word blessed, iba rin ang kailang pronunciation. Iba blessed ang ginagamit. Blessed are those who mourn. Sa iba naman, ginagamit din blessed. Sabi ko, alin pa talagang tama? Beatitudes, blessed, or blessed? Sabi ko, I think, walang problema. As long as alam po natin lang ang blessed or blessed, ikaw ay pinagpala. Maliwanag po yun sa Tagalog. Sa Tagalog lang ang problema eh. Sa English lang. Okay? And many Bible scholars, teachers and preachers of the Word believe that these passages of Scriptures are written in the context of believers in the kingdom of God. These teachings are not given for unbelievers. Hindi ito sinabi ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya. Kundi ito po ay ibinigay sa mga mananampalataya, sa mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. For believers to experience the kingdom of God here and now. There's another problem to that. Sapagkat sa iba ng mga ngaral, sinasabi nila that those Beatitudes ay para sa mga tao na mabubuhay pagdating ng paghahari ni Kristo for 1,000 years. That's for them. That's another teaching again. But
kung titignan po natin, ito po ay para sa here and now. Ngayon, kung ano yung kultura ng isang kaharian na kung saan ano yung dapat ipakita ng isang mamamayan sa kaharian ng Diyos. At tayo po ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Tanggap po ba natin yun, mga kapatid? Kingdom culture refers to the way of life. The expected behaviors referring to the values, practices, and characteristics associated with the kingdom. The environment that reflects the principles of God's kingdom, like those seen in Jesus' teachings and actions, which includes acts of power, restoration, love, honor, justice, mercy, and truth. Meaning, kapag ikaw ay kabilang, kasama o nasa loob ng kaharian ng Diyos, bilang isang mamamayan ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, in short, ikaw ay mananampalataya. In short, ikaw ay isang Kristiyano. In short, ikaw ay born again. And we are expected to live a life that reflects these principles of the kingdom of God, its values, practices, and characteristics. Amen? Malinaw po ba sa atin? Kaya sinabi ng Panginoon, our text, which is in Matthew chapter 5, verse 7 to 8, na sinabi ng Panginoon na, blessed or blessed, I will use blessed. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy, and blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito po ay sinasabi din sa atin ng Panginoon. Hindi lamang doon sa audience ng Panginoon 2,000 years ago. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Amen. Hindi ito para sa mahabang panahon o sa mga matagal pang panahon. Ito po ay ngayon. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy, and blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga maawain. Tayo po ba ay maawain? Amen. Oh, sigurado po kayo, lakas ng amen. Parang, amen. Baka mamaya, amen na lang. Ulit na lang na amen. Alam niyo, meron isang scripture. I mean, in the Old Testament, that is in the book of Psalms. Psalms 136. The whole chapter. Hindi ko lang kung pwede natin basahin, pero basahin niyo po sa inyo pong, ilista po niyo, Psalm 136. The whole chapter. Bawat sinasabi po doon, from verse 1 hanggang pinakadulong verse, ay laging may nagsasabi o sinasabi ng psalmista na, for the mercy of God endureth forever. Give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Hanggang sa dulo po yung palaging minalagay. His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. Dire-diretso po yan in Psalm 136 verses 1 to 26. Napakahaba at ubos ang ating oras. Ang gusto kong ipunto po sa psalmista na yan, sa mga kapahayagan na yan, ay ipinapakita po dyan ng ating Ama ay punong-puno ng awa.
Magmula sa simula, kung paano tinawag ng Diyos ang bansang Israel, ipinakita na ng Ama ang kanyang awa. At nais kung makita natin ng ating Ama ay punong-puno ng awa. Now, should we not exhibit or show or demonstrate or display or express the same character as that of our Father? Ang tawag natin sa Diyos ay Ama. Ang Ama ay puno-puno ng awa. Ano ang dapat ipakita ng anak? Di ba ang anak kinakailangan magpakita rin ng awa? Oh, humihina ng amen. Amen? Kasi pag in-apply po natin yung awa na yan, my goodness, maraming matatapyas po sa atin. Mercy means being patient with people with annoying attitudes. Being patient. Mercy means being patient. May kundi sa pamilya na lang, mga kapatid. Sino ba nakakainis sa member ng pamilya natin? Ang asawa? Ang anak? Sino pa? Biyanan? Ang nanay? Marami nakakainis. Pero kung ikaw ay manampalataya, mercy means being patient. Hallelujah. Ang masakit pa nito, wala ka nang pasensya, mas inuuna mo pa yung kapakanan at damdamin ng ibang tao kaysa sa iyong pamilya. Ang dami ko nakakasalamuhan na nag-aaway ang mag-ina, nag-aaway ang mag-asawa, nag-aaway ang magpinan, nag-aaway sa bakit? Kasi yung sinasabi nila, paano na yung sasabihin ng kapitbahay natin? Paano na yung sasabihin ng ibang tao? Paano yung sasabihin ng church? Paano na yung sasabihin ng pastor? Hindi, ang pinag-uusapan yung pamilya. Ano ba mahalaga sa'yo? Ano mahalaga sa atin? Yung sasabihin ng tao? O yung damdamin ng ating mahal sa buhay na dapat pakitaan natin ng pasensya dahil tayo punong-puno ng awa ng ating Ama. Mercy means helping anyone around you who is hurting. Ang dami nasasaktan. My goodness. Nasasaktan. Buti nga sa'yo. Yung pinsa ko, my goodness. Alam niyo po ba ng isang manampalataya? We have, if we are growing in Christ, our discernment is also growing in Christ. Tanda po natin yun. If you are growing in Christ, your discernment is also growing in Christ. And if your discernment is growing in Christ, you can discern people who are hurting. Alam mo, nararamdaman mo, nasasaktan yung kapatid. The problem is, alam mo at nararamdaman mo, ini-ignore mo. Now, where is mercy then? Mercy means giving people a second chance. My goodness. Ito na naman. Second chance. Subukan ba natin gawin na? Magbigay ng second chance. Pinautang mo? Hindi nagbayad? Sorry ha. May second chance. Tingin ko kumakautang pa yun. O,
Oh, di ba? Hindi na. Wala nang third chance. Sige, patatawarin kita. Patatawarin kita. Kasi yun ang awa. Yung awa ng Diyos, pagbibigay ng second chance. Sige, patatawarin kita. O, eto na naman. Uutang na naman. Hindi ka nagbabayad ng utang mo. Alam niyo ba sa Biblia, yung disipulo ng Panginoon nagtanong, Lord, ilang beses ba kami magpatawad? Ilan? Ha? Ang sagot, ang sinabi nung nagtanong ng disipulo, 7 times po ba? Talagang tamang-tama. 7 beses ba? Which is yun ang talagang ginagawa ng mga kultura nila. 7 times. Sapat na. Ang sagot ng Panginoon, 70 times 7. Unlimited forgiveness should be given. Kasi yun ang ipinaranas ng Diyos sa atin, sa kanyang mga anak, sa mga mamamayan ng kaharian. Araw-araw po tayo nagkakasala sa Panginoon. And every time we come to God, we ask for forgiveness. And God gives us His forgiveness. And then pagdating sa ibang tao, ito, humihingi ng second chance, and third chance, and fourth chance. My goodness, ang hirap ibigay. Lalo na sa pamilya, lalo na sa mga asawa, sa mga anak na nakasakit sa ating damdamin. Pero yun ang kailangan gawin. Kasi yun ang kultura ng kaharian ng Diyos, na tayo ay bahagi o kasama doon sa kaharian na yun. Na tayo mamamayan ng kaharian ng Diyos. Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Mercy means being kind to those who offended you. My goodness. Alam mo, ang dami. We are recipients of God's mercy. And that mercy is already in us. All we need to do is ipakita, ipadama, ibigay, at ipaalam that God is full of mercy. Nasa atin na yung awa eh. Nasa atin eh. Alam mo, simula mahirap. Mahirap. Pero mo ikaw ay mahal ng pataya. Unti-unti. Unti-unti. Makapatawad mo eh. Huwag niyo sabihin yung, Pastor, hindi mo lang alam kung ano ginawa sa akin yan. Hindi mo alam kung gaano katitinutan yan. Hindi mo alam kung paano ko sinaktan yan. Kung paano ako niloko yan. But if you are a Christian living in the kingdom of God, kaya natin. Kaya natin magpakita ng awa. Sapagkat yung awa na ibinigay ng Diyos sa atin ay nananahan na sa atin. All we need to do is cultivate that mercy. Araw-araw. Ang dami na kailangan ng ating awa. Huwag natin ipikit ang ating mga mata at tenga, lalo na sa ating pamilya at sa Iglesia. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sino ang mayroong malinis na puso? Meron po pwede magtas, ako pinakamalinis ang puso. Meron mo sasabihin, Amen! Amen!
no one, wala sino man ang mayroong malinis puso. Amen. In Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10 it says, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? And I, says the Lord, search the heart. I test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the results of his deeds. In Mark 7, 21 to 23, it says, from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. All these evil things proceed from within and defile the man. Kagaling lang sa puso yun. Wala makapagsasabing malinis ang aking puso. Sapagkat lahat ng karumihan gagaling sa puso. Akala mo malinis pag ito ay ginawa, pero yung motibo ay marami pa rin. Now my point is this: only God can change the heart. Amen. Amen? Ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang makapagbabago at makapagbibigay sa atin ng bagong puso. Purity of heart in the life of a person is an act of God, and it all started in the calling of God upon that person. Kung tinawag tayo ng Panginoon, tayo ay binigyan ng bagong puso. Blessedness in the purity of man's heart starts with God, and this blessedness is a day-to-day experience with God. It is a day-to-day purification as we go on with our Christian lives. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, binigyan ka ng bagong puso. Amen. Kaya nga, new creation. Amen. Amen po tayo doon? Bago. Anong gagawin natin? Kailangan ito araw-araw ay ating mapalago. Sa ating experience sa Panginoon, araw-araw ito ay ating mapalago. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. They shall experience God. They shall be in the presence of God. Ang kinakailangan ay malinis ang puso. Napakarami na bagamat mananampalataya, hindi nila maranasan yung possession of Jews, because their hearts are not right with God. Kaya nga sinasabi ng salita ng Panginoon we are commanded to guard our hearts. Pag tayo nagbabasa ng Biblia, bantayan mo ang iyong puso. I think in Proverbs chapter 4 verse 23 it says, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. We are commanded to guard and watch our hearts. Napakatuso ng puso.
bantayan natin yung puso na ibigay sa atin ng Panginoon. Dapat yan ay palagi ipinasasakop natin sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. One of the major reasons why a lot of churches are struggling with the messages of God through His preachers and teachers, struggling with the joy and celebration of praise and worship, struggling with relationships among families. It's all because of hearts unsurrendered to God. Something is wrong. Kahit anong gawin na namumuno, kahit anong nanggagalahitin na si pastor sa kanyang pagmimensahe, kahit nanggagalahitin na yung mga kumakanta, ang tao parang patay. Ang iglesia parang patay. Bakit? Hindi maayos ang puso sa Panginoon. And vice versa. Kahit anong gawin na namumuno, nag-lead sa worship, o nag-preach po dito, kung hindi maayos ang kanyang puso, hindi rin niya matadala ang iglesia sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Napakamahalaga ng ating puso ay malinis. Lalo na pag tayo tumatalaw dito sa ating panambahan, hinihanda natin yun. Hindi po tayo nagpupunta rito para mamahinga. Sabi nga ni Pastor dapat malamig na malamig yung airport. Para pagpasok ng mga manang pataya, pag-upo, tulog. Pagdating ng benediction, joke na yun. Alam ko, joke. Pagdating ng benediction, magigising, kalabas na. And nothing happened. Tanong mo, anong mensahe? Yung dala-dala niyang sakit sa puso niya, yung dala-dala niyang kalit, yung dala-dala niyang inaing, yung dala-dala niya, yung lahat ng dala-dala niya, pati yung kasalanan niya, pagpasok niya at paglabas niya, kasama pa rin niya. Kaya pag uwi sa bahay, anong sabi ng asawa? Ating ka ng atin ng church. Hindi ka naman nagbabago. Bunga-ngera ka pa rin. Ating ka ng atin ng church. Nagpa-vibes ka pa rin. Nagpapautang ka pa rin. Ang pata sa tuko. Ating ka ng ating ng church, hindi ka makapagpatawad. Hindi mo unawa yung anak mo. Na gusto magbago ng kurso. Ikinikit mo yung gusto mo. Meron mga magulang na gano'n. Kapatid, gusto ko doktor ka. Ma, gusto ko engineer. Hindi, doktor ka. Kinakailangan. Tiis. Kaya yung anak, hindi siya magdala mo sa church, ginibelde. Kasi hindi siya naunawaan ng kanyang magulang. Imbis na yung tatay ay madala sa church, hindi mo rin madala. Bakit? Hindi nagbabago yung asawa. At vice versa. Yung biyanan mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, hindi mo dala. Bakit? Wala. Umaga, masing gani. Ngayon, pagdating ngayon sa simbahan, hindi maayos ang puso, maanam ba sa Panginoon? Ay, kapatid, nag-aaway talaga yung antok at saka yung pakikinig sa salita ng Diyos. Pero nasa di pa yung gano'n? Yung nag-aaway yung antok mo sa pakikinig, na gusto mo makinig pero hindi ka makinig kasi antok na antok ka. Tapos yung pastor na nagpipreach nito, hirap na hirap niya nang i-preach yung kanyang salita kasi nawawala na siya. Dapat papunta siya doon sa bandang pagpupot sa norte, pero papunta na siya ng Quezon. Ang layo na at hindi na siya makabalik.
Tapos darating ang closing prayer. Lord, we thank you for the message of God. Eh di siya, diri niya nagtiyan. No, my point is this. Worship gathering, Christian gathering is a blessing. Kapag tayo ay nanamba sa Diyos, ito po ay isang pagpapala. To be in the presence of God is a blessing. Mga kapatid, tandaan po natin yun. Kapag ikaw ay nakaranas ng presensya ng Panginoon, lahat magbabago sa iyo. Yung kaang ng buhay mo, yung problema mo, yung iniisip mo, yung lahat. Once you experience the presence of God, once you hear the Word of God, mag-iiba. Mag-iiba ka talaga. Totoo po yun. But we need to have a pure heart. Tayo na nasa kaharian ng Panginoon, kinakailangan po natin ipamuhay kung ano yung kultura ng kaharian. And one is being merciful, and most important, one that has the purity of heart for us to experience and to see God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po natin tumayo tayo ng Hallelujah. Napakahirap, Panginoon, for us to be merciful, O God. A lot of times, Lord, may experience mo namin. Sa araw-araw ng aming buhay, lalo na sa pakikislamuha sa aming mga pamilya, being merciful, Lord, is so hard. Subalit, Panginoon, ito po ay pananaw lamang sa tao. Naniniwala po ako, Diyos, na ang awa at kadalisayan ng puso ay inyo pong ibinigay na sa amin. Naranasan po namin. Araw-araw po namin nararanasan, Panginoon, ang iyong awa. Kinakailangan lamang, Panginoon, na hindi lamang ito ay araw-araw maranasan, kundi kinakailangan lamang na ito ay amin din pong ipadama sa mga tao, mga kailangan at kailangan ng iyong awa. Fill us, O God, of your mercy. For when we are merciful, God, your mercy will abound more and more in our lives. Help us, Lord, to experience the purity of heart every day. Upang sa ganun, Panginoon, as we come to your presence, as we come to church, malinis ang aking mga puso. And by God, mararanasan ka namin. Makikita ka namin. And we know, O Lord, in your presence, blessedness, Panginoon, ito'y mararanasan ang iyong mga anak. At Panginoon, hindi po ito imposible sapagkat ikaw ay nasa amin. Lord, we thank you so much. We thank you so much. Continue to bless your church, Lord. Continue to bless your workers. Continue to bless our pastor E, the elders, the workers, our families, O God. Pagpalayo po kami. Kaya mo palagi ikaw ay siyang umayali at kumilusan ng buhay. We give you honor, we give you praise, we give you glory. This is our prayer in the name of Jesus.
Amen.